Hello guys, assalamualaikum. Kanina, after ko pala magtupi, agad ko naman pinuntahan tong cabinet ni Iman na nabasag. Ewan ko kung sino nakabasag, pero kadalasan naman talaga ang pasaway is si Diana. Itong maliit na drawer, lagayan lang naman siya ng mga anik-anik. Pero ewan ko ba kung anong kinukuha lagi dyan ni Diana. Lagi kasi siya mayat mayan yung binubuksan, akala mo may tinatago. Kaya itatry ko siyang idikit kasi nga hindi siya masyadong kumakapit doon. I mean, hindi na siya nasasara, mayat mayan na siya natatanggal. So parang nagiging pangit na din yung cabinet. Kaya din na-try ko din na i-fix na siya. At ayan, nadikit ko din naman pero hindi ko alam kung kailan tatagal to. At pagkatapos ko doon, ay agad ko na din nilabhan tong mga uniform at saka puti. Nagmamadali na nga ako sa oras na to kasi nga, yun nga, pupunta nga daw kami ng SM. Pero sabi ko, maglalaba muna ako pagkatapos ko maglaba since nakababad naman kasi nga kung nakababad na tapos hindi malabhan makaagad is mangangamoy siya. At habang naglalaba, nakaramdam na naman ako ng gutom. At saka oras na pala to ng lunchtime. At saka kanina kasi hindi rin kami kumain ng breakfast. Tamang tinapay lang kami ni Papa at saka mga bata. So iniisip ko din, baka gutom na sila. Kaya agad na din ako nagprito ng chicken. Buti na lang kamo is may natira pa na nakamarinate na kagabi pa. Buti na lang, sinasakto ko lang yung ulam namin na nauubos. Kasi mahirap naman kung magluluto ako, minsan di rin nauubos. At masasayang na naman. At habang napiprito naman dyan din, mayat maya naman din ang pag-check ko doon sa labada. At habang napiprito, nag-request naman si Gianna na gusto niya daw ng fishball. At ito naman kasi si Gianna, hindi masyadong kumakain ng kanin. Pero napipilit ko naman, pero hindi gaano makalakas tulad ni Hana. At more on ulam lang talaga yung pinapapak nito. At habang napiprito, sabi ko kay Hana is magsasampay kami. Guys, pasensya na pala sa likod ko na yan. Ngayon ko lang pala talaga napansin habang nagbo-voice over. Naka-short ako sa loob pero naka-pajama sa labas. Kaya makita nyo, may mga polkadats. Kaya kayo na lang yung umintindi. At anyway, nilipat ko pala yung kawali sa malalim na pagprituhan kasi nag-overflow pala kanina yung oil. Hindi ko napansin siguro. Hindi ko nga alam bakit nagbabubbles. Ito pa kasi yung oil na pinagprituhan ko ng mani. At habang napiprito, nakaabang na yung dalawa para sa fishball nila. Buti na lang may natira pang sauce na gawa ni Ma'am Fiona nung isang araw. At after ko magluto, sabi ko kay Papa, is kakain na kami. Ang sipag talaga ni Papa, hanggang hagdanan, kinuskus. Naawa tuloy ako kay Papa. Si Papa kasi noon, siya talaga yung boss namin. Madaming pera kasi to dati. Madaming pera si Papa pero mawaldas din to. Boss pa rin naman siya ngayon, pero siya yung boss na wala ng pera. Kaya boss siya namin, ang ganda din naman kasi ng work ni Papa noon. Nasa abroad siya, 3 months siya doon, is 1 month din siya vacation. So, ganung routine lagi siya. 3 months siya doon, yun nga, 1 month siya sa Pilipinas. Kaya naalala ko noon, every uwi niya, since hindi siya magbibigay ng pera, lagi namin tong kinukupitan. Anyway, habang kumakain kami, mag-storytelling muna ako. About sa love story ni Mama at Papa. According lang naman to sa kwento din ng mga tita ko at lola ko. Si Mama kasi at age of 13, at si Papa naman at age of more than 20 is yun nga, nagtanan na silang dalawa. So medyo inosente pa yung mama ko kaya binabawi din ng mga lola ko. Pero since ayaw yata ibalik ni Papa at ayan tinanan niya si Mama papuntang Malaysia. Kaya sabi nila sa 6 namin magkakapatid, 5 kami is doon na pinanganak sa Malaysia. At nakauwi kami dito sa Pilipinas at age of 5 yata ako noon kung di ako nagkakamali. May birth certificate pa nga ako from Malaysia kaya lang na-misplace ko kaya si Papa nanghihinayang din. Anyway, after namin kumain, sinalang ko na din ang aming pang 3rd batch na labada. Pinatanggal ko na kasi kay Iman yung mga bedsheet at saka yung mga sofa bed pala. At after ko maglaba at nakaligo na rin at samahan nyo ako mag-get ready with me. Wow, get ready with me. Akala mo naman may special. Wala namang special at tayo ay mag-lipstick lang naman dyan. At yan ang ating paborito na lipstick na paborito din na laruan ni Gianna. Kaya ako'y tamang tusok-tusok na lang dito. Dahil kung wala akong lipstick, ay nako, kabaong na lang kulang ito. May ibang lipstick naman kahit papano. Kaso, paborito ko kasi to kasi hindi siya masyadong makulay. Saktong-sakto lang talaga sa skin ko. At since magme-makeup, at ayan, pinakuha ko na pala kay Hana ang aking bag. At hindi lang pala makeup ang nasa bag. Yung ilaw pala, nakakailanganin natin sa pagme-makeup. Kakailanganin ko lang pala, hindi kayo. At ayan, tamang kuskus-kuskus na lang. At nakalimutan ko din pala na maglagay ng deodorant. Kasi pag hindi ako naglagay, baka matatakot o nagugulat yung katabi ko sa SM or sa jeep, baka sabihan na Indiano na nakatabi. Anyway, naglagay lang naman ako ng cream at saka sunscreen. At syempre, sa mga maiitim-itim na parts, naglagay din ako ng concealer. At ayan, nag-drawing na din ng aking kilay. Nang very light lang naman. At naglagay na din ako ng blush on, ng very light lang din naman. At ayan, tara na sa SM guys. See you there!